Ang mga anak po na masyadong mahilig magrebelde ay mga mabibigat na krus na pasan hindi lang ng kanilang mga magulang, kundi ng buong lipunan. Proverbs 17:21, "To have a fool for a son brings grief. There is no joy for the father of a fool." Yan daw. Pagkahangal ang isang anak, mababae at malalaki, ay lungkot ang dinadala nito sa kanyang mga magulang at wala na daw hinahantay na ginhawa, saya, o kaya man ay kasiyahan ang mga magulang ng mga anak na hangal. At tunay, hindi naman maaaring ang ating mga anak ay gumawa ng mga kahangalan at sila lang magpasan ng bunga nito. Kadalasan, mas mabigat pa ang pinapasan ng mga magulang. That's why responsible and wise children behave and they make something good out of their lives, not only for themselves, but also for everyone who loves them, especially their parents. Proverbs 13, verse 1, "A wise son heeds his father's instruction." Isa daw yan sa pagkakakilanlan ng isang marunong na anak ay sumusunod sa mga ipinagtatagubilin, itinuturo, iniuutos ng kanyang magulang. Another mark of a fool, fools hate wisdom and discipline. Ayaw na ayaw ng mga hangal ang karunungan. Sapagat ang karunungan ay nakakasilaw, nakakapagpahirap ng kanilang kalooban, at nagbibigay ng comparison and contrast, at lalo lang nagiging malinaw ang kanilang mga kamalian. And also, fools hate discipline. Ayaw nila noong may mga batas, ayaw nila na pinapairal mo ang batas, at ayaw nilang itinutuwid ang mga nagkakamali. Proverbs 1:7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline." Yan ang kinamumuhian nila, karunungan at katuwiran at disiplina. Fools hate disciplinarians. Ayaw na ayaw ng mga hangal yung mga disiplinarian. Sino po ang mga iniibig ng mga foolish people? Fools love teachers who do not teach. Yan ang favorite teacher nila, yung laging absent. Ang favorite teacher yung ayaw magturo at lahat pasado na kahit na hindi naman dapat. Fools love leaders who do not lead. Yan ang gusto nilang leader, yung kaya nilang pasunurin, kaya nilang paindakin sa kanilang mga tugtog, mga leaders na mga walang backbone at kaya nilang mapasunod sa kanilang mga bisyo at sa kanilang mga kapritsyo. And fools love law enforcers who do not enforce the law. Kaya ayaw ng Panginoon sa mga foolish people because if they will take governance of the earth, there will be chaos. Sapagkat ang kanila lamang tanging batas ay ang kanilang sariling damdamin at ang sarili nilang nagugustuhan sa panahon na nagugustuhan nila yon. Meanwhile, ang mga marurunong na estudyante, yan ang nagmamahal sa mga terror teachers. Yan ang nag-a-appreciate. Ang mga marurunong na mga mamamayan ay kanila pong pinapahalagahan ang mga batas at sinusunod ito. At ang mga marurunong na nga tagasunod, minamahal nila at pinapahalagahan ng istrikto na mga pinuno. Yun lang mga hangal ang ayaw sa mga istrikto, sapagkat sa strictness na yon ay napuputol ang kanilang mga pakpak, ang kanilang mga bagwis ay naitatali at sila ay naigagapos at hindi sila makalikot sa mga kalikot ang gusto nila sa buhay. So madali pong malaman kung ang tao ay marunong o hindi. Gusto niya law and order. Gusto niya na mayroong katiyakan ng mga bagay. Alam mo na pagka may isang bagay na mangyayari sa ganung araw ay nangyayari nga, na dito tatawid ay dito nga tumatawid ang mga tao at dito paparada ang sasakyan ay doon nga nangyayari yon. At may kaayusan. Alam mo kung paano kakikilos at paano ilalagay ang iyong sarili. When foolish people take over any system, there will be chaos and disorder and pain and sorrow for everybody. Fools hate knowledge. Fools hate learning. They hate tutelage. Sabi sa Proverbs 1:22, "How long will you simple ones love your simple ways?" At yung pong simple na ginagamit dito ng version ng Bible na ito, ibig sabihin foolish. In other words, how long will you foolish ones love your foolish ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? Ang mga tao po na hindi nagmamahal sa karunungan, ang mga taong hangal, ang akala nila sa pag-aaral ay isang uri ng parusa. Fools consider schooling a torture, and fools consider schools as something to graduate from.
Kaya sila pag-graduate na, pag-aaralin, hoy, ayoko nang magdala ng notebook ha, kahit kailan ulit, graduate na ako. Hangal yon. Sapagkat yung tunay na marunong, gusto pa niya mag-aral, kahit malang seminar, kahit malang a-attend, kahit self-study. Pero sabihin, eto, may diploma na ako, nakakabit na dito sa dingding namin, tapos ang pag-aaral ko, isang malaking kahangalan. So, tanongin niyo ang sarili niyo, hangal ba ako? I feel accomplished na ba ako may diploma na dito sa aking dingding? Alam niyo po, ang tunay na ginagawa ng mga paaralan, alam niyo po, ang tunay na layunin ng edukasyon, hindi para tayo matuto, para malaman natin na tayo mangmang. Kasi sa araw-araw na ipinamumukha sa'yo, merong hindi mo pa alam kahapon, nalaman mo ngayon, hindi nyo alam last year, nalaman nyo ngayong taon na ito, dapat yun, bumuka ang ating isip na meron palang rule na bigla akong may malalaman ngayon at saka ko lang malalaman na yesterday hindi ko yun alam. That yesterday I thought I knew what I had to know, but now because I now know what I have to know, then I realized that yesterday I did not know it. Kaya ang pag-aaral ay isa lamang pagpapamukha sa atin ng ating kamangmangan. Kaya hindi dapat nagiging mga palalo at mayayabang yung mga nag-aaral. That's why true wisdom leads to humility. Because you begin to know that you do not know. And because you know that you do not know, you make your heart teachable. You open your eyes and ears, and you open your heart to instruction, to correction, to revisions. That nothing is ever permanent as far as knowledge is concerned. That only a fool does not change his mind. Yung mga ayaw na magpalit ng iniisip nila dahil yun na ang pumasok sa isip nila, isang uri ng kahangalan. Sapagkat kung meron tayong napatunayan na higit na mataas na uri ng karunungan, dapat nating palitan yung karunungan na yon sa ating utak nang mawalan ng laman yung space na yon at na magkaroon ng espasyo sa isang bagong karunungan. Isang mahalagang bagay, mga kapatid, patuloy na pag-aaral. Nobody really gets to know what there is to be known. But what is important is to keep on knowing more and more things. Patuloy na pag-aaral, pagsisikap, at patuloy na pagpapalago ng ating isip. Fools are complacent. Walang pakialam sa mundo, lagi ng kontento, dahil wala namang ambisyon. Fools feel successful because they have no goals to reach, and therefore they don't know that they never reach any goal at all. Proverbs 1:32, for the waywardness of the simple, and read foolish, for the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. Yan daw pagsasawalang bahala, kawalan ng ambisyon, kawalan ng involvement sa pag-asenso ng sarili at ng kapaligiran, yan daw ang tiyak na sisira sa mga taong hangal. Walang high standards, walang direksyon, walang ambisyon, walang mararating. Masama po ang sobrang kontento. Ang itinuturo sa ating uri ng contentment ng Biblia ay yung matapos mong magawa ang lahat ng kaya mong gawin, ipinasadyos mo na ang lahat at tinanggap mo na ang bunga. Pero yung wala ka pang ginagawa, kontento ka na, hindi yan ang tinatawag na contentment. That is complacency. Proverbs 6:10-11, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man. Yan daw ang kailangan lang gawin ng tao upang tiyakin na walang buting hinaharap ang kanyang buhay. Tulog ng tulog, siesta ng siesta, mahimbing na mahimbing, laging nakahalukip-kip, nakakibit-balikat, pahinga ng pahinga, wala namang pinagkakapaguran, at ang kasunod daw noon ay tiyak na kahirapan, karalitaan, kasalatan. Darating daw na isang parang bandido, parang armadong mga tulisan, aagawan ka ng kung ano man ang pinapahalagahan mo sa buhay. At sigurado daw ikay mabubuhay sa kasalatan, sa kakulangan, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. Yun po, mga complacent people have no sense of urgency, at sa kanila, ang kanilang motto, pwede na yan. Yan ang motto ng mga complacent, ng mga walang mararating, pwede na yan.
Meron pa yon, wala tayong magagawa. Yan ang mga kanilang mga mahihilig na sabihin. Dapat mo sinasabing, meron tayong magagawa. Dapat meron tayong gawin, hindi yung wala tayong magagawa. Ganyan lang talaga yan. Dapat nasasabihin natin, hindi dapat ganyan yan. Lalo po ang mga anak ng Diyos na tayo may pamantayan ng salita ng Panginoon, ng kanyang mga katuruan, at ang mga layunin niya sa ating buhay, may goal tayo. Hindi lang tayo pagulong-gulong na kung saan tayo itapon ng tadhana. Merong dapat marating. We were created to do good works. Decided upon beforehand, before the foundations of the world, the Lord has determined what every person should accomplish in this short lifetime. It is short, but it is always long enough to achieve for God and to change from glory to glory. Ano pong goal natin sa buhay? Katulad halimbawa sa Bible reading, may goal ba kayo na matapos nyo man lang mabasa ang isang libro sa loob ng isang panahon? O kung ano na lang? May goal ba tayo sa ating savings? Makapag-save man lang tayo ng ganitong uri ng halaga? At patuloy tayong maghanap buhay para may nakatabi tayong pampalakas man lang ng loob? At panggasto sa mga emergency? Meron ba man lang tayong goal na maabot sa buhay? May goal ba tayo na mapaamo ang ating kalooban na parang leon at tigre? Meron ba tayong goal na makontrol ang ating mga hangarin na hindi mabuti? Anong goal natin sa buhay? Fools blurt out folly. Yan ang mahilig na lumabas sa bibig ng mga hangal, mga kahangalan, natural. Ano pang hahanapin mo? No? Proverbs 12:23, a prudent man keeps his knowledge to himself, but the heart of fools blurts out folly. Isa daw po na pagkakakilanlan natin sa isang taong hangal, lagi na lang siyang may sinasabi. A foolish person always has something to say. And usually, what he says means, mas sikat ako, mas magaling ako, mas mahusay ako, mas karapat-dapat ako, etc., etc., etc. Pagka sinabi mo na ikaw ay graduate ng high school, yung full, ako graduate ng college, yung lagi siyang panalo. Hindi niya alam na wala namang natutuwa doon sa laging nananalo. Pagka meron ka 5 pantalon, siya may 10. Pag marunong ka magluto ng Chinese food, marunong siya ng Chinese at Japanese food. These are foolish people. Hindi naman tinatanong kung anong alam nila, dinidisplay. Wala namang natutuwa sa ganun. Di ba natutuwa ba kayo sa ganun? Yung lagi napapatungan ng patun nyo. Lagi na lang meron siyang last say, lagi na lang siyang panalo. These people will not make friends. And many of these types of people never learn, even though they're already old. Lagi na lamang na mas mahusay sila, mas magaling at kung ano-ano pa. At pag may kinukwento sila, pag may sinasabi, puro walang kakwenta-kwenta. Sabi nga nila sa Bulacan, walang kapararakan. Mga walang katorya-torya ang mga bagay, ang mga topic. Pumunta kami, umakyat nga kami, ang laki ng bayabas, tahawanan kami. Ano ba pinagsasasabi ng tao ito? It's a waste of words. Pati ang mga tanong, laging walang kakwenta-kwenta. Laging yun na lang ng yun na tanong na ayaw mo nang sagutin dahil wala namang mararating ang usapan. And they blurt out. They don't just whisper it, they shout out and declare to the world that they are ignorance. Mabuti pa yung mga hangal na hindi sobra ang kahangalan, they keep their folly to themselves and to their associates. But hopeless fools display their foolishness. Bakit po natin pinag-aaralan ng mga ito, mga kapatid? Una, nasa Bible, so dapat pag-aralan, pero meron sigurong mas malalim na dahilan. Tiyakin natin hindi tayo ang mga ito. O kaya man ay tingnan natin yung mga taong umi-impluwensya sa atin, kung sila ito, at dapat nating pag-ingatan, at dapat tayong lumayo-layo kahit man lang kaunti. Sapagkat kapahamakan ang naghihintay sa mga hangal at sa kanilang mga kayakap sa tuwina. Fools do not know they do wrong. It is one big and unfailing measure of foolishness. Iba po yung gumagawa ng mali at alam nating mali tayo, at iba yung gumagawa ng mali na kumbinsido siyang tama siya. Napakahirap kausap yun. At napakahirap kasama yun. Ecclesiastes 5:1. Guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen, rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. Mayroon palang mga tao na gumagawa ng mali at nakikipagtalastasan pa nga sa Diyos na walang kamalay-malay na mali ang ginagawa nila.
at hindi nila dapat pinagagagawa ang mga yon. And these are the dangerous wrongdoers, the ones who do not appreciate their condition, their error, their folly. They cannot even repent. Paano nga naman magsisisi? Paano maghuhunos dili? Paano magbabagong loob ang isang taong hindi man lang natatanto na siya'y mali pala? At ito'y napakalaking problema sa buhay. At yung pong mga tao na hindi man lang alam na sila'y mali ay gusto pa nilang i-promote ang kanilang kamalian,